Hello, no? So ngayon, pag-usapan natin ngayon ito tungkol sa reincarnation, no? So naniniwala ba kayo sa tinatawag na reincarnation? Ano ba yung reincarnation? Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko ni-research yan, no? Yun yung halimbawa, ang isang tao namatay. Tapos, muli siyang nabuhay sa katawan ng iba pagkatapos ng ilang taon o ano ba yun? Sa ilang, no? Ilang taon, no? Marami yan dito, no? Nakapost sa social media, no, na kamukha daw nila yung tao na namatay noong unang panahon ng 1970s, ano, tapos nakita niya yung lumang picture niya, tapos kinumpara niya na pareho sila, tapos sinasabi nila na reincarnation, no, na nabuhay siya muli sa katawan ng iba sa advance na taon. Ito sasabihin ko sa inyo, no, wala pong katuturan yan, wala pong katotohanan yan. Ngayon, kung paniniwalaan nyo yung tinatawag nilang reincarnation, sasabihin ko sa inyo, ang salita ng Panginoon, ang kamatayan ni Kristo sa krus, at ang Diyos, kung yan ang paniniwalaan ng tao, lahat ng ito na nakasulat sa Biblia, ang Diyos at ang kamatayan ni Kristo at ang lahat ng mga pagsisikap ng mga apostoles at mga propeta, lahat po yon, wala pong kabuluhan. Oh, totoo yan. Kasi sinasabi dito sa Biblia, no, sa Hebrew, pagkatapos ang isang tao mabubuhay at isang bisis lang siya mamatay, at pagkatapos niyan ay paghuhukom. Hahatulan siya ngayon according sa kanyang mga gawa. After that, no, is judgment. After death is judgment. No, pagkatapos mamatay ang isang tao, judgment yan. Pagkatapos niyan, aharap siya sa Panginoon. Tapos ngayon, kung paniniwalaan nyo yung reincarnation na yan, mababaliwala yung lahat. Kinakalat yan ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Kahit pa sasabihin nila naniniwala ako sa Diyos, yung puso nila marumi, yung puso nila kasamaan, kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. At baliwala sa kanila ang kamatayan ni Kristo, at walang katotohanan para sa kanila ang Biblia at ang kamatayan ni Kristo, at ang Diyos walang katuturan, walang katotohanan. Kung ganun, walang Diyos sa kanila. Kasi kung ganun naman ang nangyayari, reincarnation. Halimbawa ngayon, sa tao ngayon, ang mundo nagsimula yan sa pipila lamang ang tao. Kung sasabihin natin reincarnation, bakit dumami ang tao, population ngayon habang lumilipas ang taon? So saan yan yung galing yung iba kung noong unang panahon ay konti lang ang population? So kalukuhan yung sinasabi ninyong reincarnation. Gusto kong malaman nyo na yung mga totoo na yan o mga paniwala na yan ay satanist po yan. Lahat po na naniniwala at sumusunod sa mga ganyang mga panipaniwala ng mga tao ay demonic po yan. Alam nyo naman yan kung anong demonic. Gumagawa si Satanas, no, na maraming mga mali-maling mga doktrina or mga turo or mga pinapakalat ng tao. Ganyan si Satanas magtrabaho. Maliban sa mga leader na tinutumbok niya, na niligas niya lang ng konti, no, para magkamali ng turo at ituturo nila yung mga palpak o mga taliwas na nakasulat sa Biblia. Ginamit din yung mga tao na walang kinikilalang Diyos para magpakalat na mali-maling mga informasyon para yung mga tao maniniwala din. Tingnan mo, kaliwa kanan yung pag-atake ni Satanas sa mga tao. Kaliwa kanan yan. Tinira niya yung mga naglilingkod sa Panginoon, at tinira din niya yung mga tao walang kinikilalang Diyos na hindi naglilingkod sa Panginoon. Dito sa Biblia nakasulat dito, no, sa sulat ni Malakayas, sabi ng Panginoon, makikita nyo ang pagkakaiba ng mga tao. Makikita nyo ang pagkakaiba sa mga tao na naglilingkod sa akin at sa mga taong hindi naglilingkod sa akin. Yun ang nakasulat dito. Dito rin sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoong Kristo na lahat ng naniniwala sa Kanya
at sumusunod sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero yung mga tao na napatuloy na nagtatakwil sa Kanya ay mapaparusahan at hindi makatanggap ng buhay na walang hanggan, kundi buhay na walang hanggan doon sa kalaglagan, sa impyerno, sa kamatayan. Yung sabi ng Panginoong Jesucristo dito, warning para sa mga taong ganyan, ay araw at gabi iiyak sila at magano sila sa mga kanilang mga ngipin. Yung magkagot-kagot, ano ba yun? Tagalog yun. So buksan nyo po yung isipan nyo. Huwag kayong magpalinlang sa mga bagay na dito sa mundo. Idols po yan. Idols po yan. Huwag nyo ikumpara ang ganitong kaikling buhay sa mundo sa walang hanggan na ipiniprepare ng ating Panginoon para sa kanyang mga tao. Hindi hinihikayat ng Panginoon ang mga tao na maglingkod sa Kanya kung wala siyang inihanda sa Kanyang kaharian na magandang buhay para sa mga tao na maglilingkod sa Kanya. Ang plano ng Panginoon sa atin ay yung makapasok tayo sa Kanyang kaharian at magiging isa. Pero dahil nga mayroong kaaway na patuloy na naglilinlang sa tao, yung mga tao napupunta sa kapahamakan. Subuksan po natin yung isipan natin. Kasi yung buhay at ang kamatayan ay nasa sa atin. Nasa ating harapan mismo, the way of life in the way of death. Kung ano yung pipiliin mo, yun yung magiging sayo. Make a choice. Choice mo yun. Kung saan yung pipiliin mo, o alin yung pipiliin mo, yun na yun ang matatanggap mo. No, so hanggang dito na lang, no, is maraming salamat at choose wisely. Thank you very much. God bless.